Sarado na ang ilang bahagi ng EDSA northbound at southbound para sa reblocking at pag-aaspalto. Live mula sa Pasay City, may unang balita si Bea Pinla. Bea. Ivan, maluwag pa ang daloy ng trapiko dito sa EDSA kahit sarado na ang ilang linya dahil nga sa EDSA rehabilitation na nagsimula kagabi. Hindi Noche Buena ang pinaghandaan ni Mang Romeo kagabi, bisperas ng Pasko. Nasa EDSA siya, kumakayod para sa unang bugso ng EDSA rehabilitation na nagsimula kagabi at magtutuloy-tuloy 24 oras ng ilang araw hanggang January 5. Kahapon pa lang, sarado na ang inner lanes ng ilang bahagi ng EDSA northbound at southbound para sa reblocking work at pag-aspalto. Naghahanda na ang ilang motorista sa sakit sa ulong traffic na idudulot ng EDSA rehabilitation pero naiintindihan naman daw ng ilan kung bakit ito kailangan. Simula January 5 hanggang May 31, limitado na lang ang oras ng rehabilitation mula gabi hanggang madaling araw. Nalulungkot rin naman po, kaya lang para sa pamilya rin. Tsaka maayos ang kalsada ng EDSA. Mga January siguro, babawi na lang. Para saan ba yan? Kahapon nag-umpisa ng traffic dito. Matino naman yung kalsada, ba't gano'n? Yung mga sirado, hindi naman ginagawa. Yung hindi sira, yun ang ginagawa. Sigurado yan, magkabuhol-buhol yan. Napaka-traffic na mangyayaring reblocking na yan. Grabe magiging traffic niyan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, hindi pa ramdam yan dahil Pasko, madalang pa yung sasakyan. Bukas yan. Para sa kaayusan na EDSA yan, para sa ikagaganda sa mga susunod na panahon. Ay, matinding traffic yan, pahirap yan. Pero okay lang, kumaayos ang daan. Ivan, ngayon tila Christmas miracle dahil wala pong traffic both EDSA southbound papuntang Rojas Boulevard at northbound papuntang Monumento. Yan muna ang latest mula rito sa Pasay City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Sa biyahe na inabutan ng Pasko, ang ilang pasahero at motorista sa Matnog Port sa Sorsogon, sa kalsada na po nagpasko ang ilang may dala ng sasakyan. Kahapon bisperas ng Pasko, maraming pa rin daw tumatawid pa Samar, kaya ngayong araw pa lang makakasakay ng barko ang ilang motorista. Ganyan rin sitwasyon ng ilang pasahero sa Naiya sa Pasay, gaya ng ilang bumiyahe papuntang Bacolod na nahirapan daw kumuha ng mas maagang flight. Delayed na lang daw ang Noche Buena nila pagdating sa bahay. Huli ka ang pagharang at pagsira ng ilang motorista at kalalakihan sa isang van na nang hit and run umano sa EDSA Cubao sa Quezon City. Sa viral video, makikita na binato ng helmet at pinipigilang umandar ng ilang lalaki ang nasabing van. Hinarangan pa ito ng isang truck pero tuloy sa takbo ang van kaya pinagsisipa ito ng isang lalaki. Nakapag-counterflow ang van at habang patakas sa New York Street, binato pa ito sa likurang bintana. Sa parehong kalye, makikitang nakatumbang isang motorsiklo na unang nabangga umano ng van. Naalerto ang mga otoridad sa nangyari at nahuli nila ang driver ng van. Inisyuhan na siya ng ticket para sa reckless driving. Nagkaareglo na raw ang van driver at nabangga niyang rider. Sinusubukan makunin ng GMA Integrated News sa pahayag ng LTO ukol sa insidente. Ayon sa pulisya, posibleng may liability ang mga sumubok pumigil sa driver pero hindi na rin daw nagsampa ng reklamo ang nasabing driver laban sa kanila. Sa kasagsagan ng pagsalubong sa Pasko kanina, nagkasunog po sa barangay Post Proper Southside sa Taguig. 8 pamilya ang apektado. May unang balita si Bam Alegre. Ganito kabilis ang paglagablab ng apoy sa barangay Post Proper Southside Taguig pasado hating gabi. Itinaas ang unang alarma hudyat para rumisponde ang di bababa sa 4 na fire truck. Nakontrol ang sunog matapos ang 1 oras. Tuluyan itong naapala matapos ng ilang minuto. Walang naitalang sugatan o nasawi dahil sa sunog. Ang uri ng bahay ay parang isang tambakan yata ng kalakal. Tapos nagiinuman yata itong magkatropa yata po ito. Nung nangyari na to, biglang nag-spark ang kuryente, nahatak po yata nila hanggang sa naggapang po to dito sa ating kisame. Nasa 8 pamilya na apektuhan ng sunog na nooy sumasalubong pa naman sa Pasko. Si Christy Abel ng Santos na nasa family reunion daw nang mangyari ang insidente, dali-daling na pauwi. Wala po ako dito kanina pero dito po ako nakatira. Tapos napanood po namin yung sa Facebook na sunog.
Hindi ko po yun akalain na dito yun sa amin. Tumawag sa akin yung kapatid ko, then sabi ng kapatid ko nga na nasusunog po dito. Kaya tumakbo po ako papunta dito. Ililipat sa evacuation center ang mga nasunugan. May taong punta dito, sabi may sunog. Ang ginawa ko, tumawag ako ng rescue fire para mapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy, pati ang lawak at halaga ng pinsala. Ito ang unang balita, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang booth ng Christmas display sa Iligan City. Nakapreso ang nasunog na booth sa Christmas Village sa harap ng City Hall sa Barangay Palao. Responde ang mga bumbero at pulis at tuloy ang napula ang apoy makalipas ang ilang minuto. At batay sa inisyal na investigasyon, electrical short circuit ang sanhi ng apoy. Mabilis daw ang pagsiklab ng apoy dahil gawa sa combustible materials ang naturang booth. Tinatayang aabot sa 5,000 piso ang napinsala at wala namang nadamay na ibang display sa Christmas Village. Sinusubukan pang kunan ng paig ang lokal na pamahalaan at barangay kaugnay po ng sunog. Sa gitna ng kanang parties at gatherings, paalala ng Philippine Heart Association, hindi cheat days ang holiday season. Sabi ni PHA Director 3, Dr. Iris Garcia, ang Holiday Heart Syndrome ang isa sa mga health concern tuwing holiday season. Mas marami raw na itatalang pagtaas ng blood pressure dahil mas madalas ang pagkain. Kaya paalala ng PHA, huwag kalimutan ang pag-inom ng mga maintenance medicine. Hinahinay din daw sa pagkonsumo ng nakalalasing na inumin, mga matataba at maalat na pagkain. Makaapekto kasi ang mga ito sa cholesterol, blood pressure at blood sugar ng katawan. Importante rin daw na may sapat na pahinga at tulog. Ang pagdiriwang ng Pasko, mas naging makabuluhan para sa ilang pamilya na ngayon lang ulit nagkasama. Gaya ng isang pamilya ng mga OFW sa Samal, Bataan, sa tagal nang hindi nagkita dahil nagtatrabaho sila sa ibang bansa, ngayon lang ulit sila nagkasama-sama para magdaos ng Christmas party. Puno ito ng kasiyahan at ramdam ang pananabik ng bawat isa sa game na sumali ang mga palaro, mapabata man yan o matanda. Masaya rin nilang pinagsaluhan ang Noche Buena. Anila, napuna ng panahong hindi sila magkasama. Sa bisperas naman ng Pasko, dalawang mukha ang natunghayan sa NAIA. Ilang balikbayan at umuwing OFW ang masayang sinalubong ng kani-kanilang pamilya. Kaya laking pasasalamat ni Norma Santos na muli niyang makakasama ang mga anak na OFW ngayong Pasko. Malungkot naman ang pag-alis ng mag-asawang balikbayan na sina Feli at Joy. Kinakailangan na raw nilang iwan ang mga kaanak bago mag-Noche Buena at sasalubungin ng Pasko sa Abu Dhabi. Si Jason Lucero at 10 niyang kasama kinailangan na ring umalis dahil sa kanilang trabaho sa pinapasukang oil and gas company sa Dubai. At bago sumapit ang bagong taon, dalawang naitalang firework-related injuries sa Negros Island region. Ayon sa Department of Health, 14 na taong gulang na lalaki ang isa sa mga biktima. Nagtamo siya ng paso sa ulo matapos masabugan ng boga. Sugatan din ang lalaking 10 taong gulang matapos maputukan ng trianggulo. Maayos ang lagay ng dalawang lalaki. Parehong kabilang sa mga bawal na paputok ang boga at triangle. Muli nagpaalala ang DOH, huwag nang magpaputok. Batay sa pinakuling ulat ng DOH, 7 na italang firework-related injuries mula December 21 hanggang December 23 sa bansa. Bukod sa Team Bahay, may nagdiriwang din ang Pasko sa mga pasyalan. Kasama sa go-to pasyalan at tradisyon na raw ng ilan, ang luneta. At live mula roon, may unang balita si EJ Gomez. EJ, Merry Christmas! Ivan, good morning at Merry Christmas sa inyo dyan at sa ating mga kapuso. Alam mo, taunan nga maraming bumibisita dito sa Luneta Park tuwing Pasko. Bukod kasi sa malawak ang lugar, libre ang pamamasyal at maraming pwedeng gawin dito sa Luneta Park. Ang ilan nga sa mga nakausap natin kanina, nandito na po 4:00 pa lang ng madaling araw.
Tradisyon na ng pamilya ni Blessed na pumunta sa Luneta Park taon-taon. Bata pa lang daw siya na nakasanayan ng kanyang pamilya ang magtungo rito tuwing Pasko at Bagong Taon. At ngayong may sarili na siyang mga anak, gusto niyang maipasa sa mga chikiting ang masayang tradisyon. Pasado 4:00 pa lang ng madaling araw, narito na siya kasama ang kanyang 2 anak at kapatid. Special daw ang Pasko nila, lalo't ipinagdiriwang din nila ang birthday ng kapatid nilang si Jovin. Ang magkakaibigan naman na sina Arnie, Emeka at Ish bumiyahe pa mula Las Piñas patungong Luneta. Ang trip daw nila, magmuni-muni, mag-ghost hunting at mangaroling. Patok sa mga bumibisita dito sa Luneta ang maiilaw na fountain. Enjoy ang mga bata, pati na ang mga feeling bata. Yung kagaya ng dati na experience ko na malilit pa lang kami kahit Noche Buena, Christmas, dito talaga kami nagse-celebrate. Gusto ko maranasan nila na makapasyal-pasyal, ganun. Tapos kaya madaling araw, kasi nag-iingay na sila dun sa baba. Gusto nila pumasyal, gumala. Anong Christmas at birthday wish mo naman ngayon? Sana po maging malusog yung buong pamilya po namin. Tsaka maging healthy po yung mga pamangkin ko po. Nakasanayan namin na kapag nagbabanding kami, pupunta kami sa kung saang lugar, and dito po namin naisip pupunta sa Luneta Park. Kasi po malawak po yung space, then marami pong place na pwedeng puntahan. Balak po talaga namin mag-ghost hunting. Tapos na pagtripan po namin kumanta-kanta na lang, then maglibot-libot. Bala kasi talaga na mga haruling po ng parang trip-trip lang po. Tapos ito yung parang konting tao. So sabi niya, dito na lang tayo para hindi nakakahiya. Merry Christmas and Happy New Year! Ivan, sa mga oras na to, mas marami na yung mga nakikita nating kapuso dito. Pero karamihan dyan, mga nagjo-jogging dahil umaga pa lang. Meron na rin tayong mga nakita akay-akay nila, yung kanilang mga fur babies. Meron din naman ng mga pamilya na mga nakaupo sa bench malapit sa fountain. At yung ilan, meron na mga dalang kanilang mga panlatag. Ang peg nila, picnic with family. Mula po dito sa Maynila, EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.